Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, Congressman Barsaga's statement on the resignation of President Marcos. Sabi niya, daming nagsasabing gusto kong mag-resign si Marcos para maging presidente si Duterte. Sobrang lala na ang administrasyong ito. Kahit si Bimbi Aquino, gawin yung presidente, good sa akin, basta wag lang si Marcos. Grabing, what a statement. Ano ba, yung nananawagan ka na mag-resign ng isang presidente, isa kang congressman, may kaso ba yan? Inciting to sedition ba yan? Kasi, iyan yung, aside sa ethics complaint na isinampa na laban sa kanya, meron pang nagsasabi na baka sampan siya ng inciting to sedition. Eh sabi naman niya na Marcos administration will put me to prison soon, will imprison me soon, but I will not stop fighting corruption in government till the end. So, okay, to me, kung ako niyang tatanungin, wala muna yung resign, wala yung impeach. Let them finish their term. Total, nakapagtiis na tayo ng 3 taon, sobra 3 taon na, mag-taste na lang tayo ng another 3 years. Kasi it's not good for our country kung mag-resign o mag-impeach. Sana naman, ayusin nila ang pamamalakad ng gobyerno dahil hindi mo mapigilan ang galit ng taong bayan. So, yun lang ang kain. Hindi na ako maasa na, at saka hindi naman magre-resign ang presidente. Never siyang magre-resign. Sa tingin ko sa kanya, nang dahil sa flood control anomaly, sabi niya, I will not leave my office until I fix this. Sana naman. Kasi problema na nangyari dahil sa kanya. Command responsibility itong nangyaring korupsyon. Inalaw niya. How? Niya inalaw? Una, walang kalam-alam . Hindi niya alam na ganun nakalala ang korupsyon. So, hindi siya pwedeng maghugas kamay na wala akong kinalaman dyan. Dahil siyang presidente, command responsibility niya ito. Grabe yung pahayag ni Congressman Edgar Erese ng Caloocan. For the last 3 years, sabi niya, 2023, 2024, 2025, 1.37 trillion pesos ang isiningit sa budget. Mga kalokohan, singit-singit lang. Kaya tayo nagkakaloko-loko dahil sa mga unprogrammed, singit-singit sa unprogrammed. Kaya may narinig ata ako sa Blue Ribbon Committee, natanggalin na nila lahat na unprogrammed funds. Wala na. Kasi dyan nagsisimula ang korupsyon dahil sa mga unprogrammed. Dapat sana program lahat. Kung program lahat, may pundo, automatic yung pundo. Yun unprogram naman, nandyan, hahanap sila ng pundo. Kung saan-saan kinukuha. Example, PhilHealth, binawasan. Utang dyan para mapunduhan ang kanilang mga unprogrammed funds. At yan, inalaw lahat ng presidente. Kaya yung galit ng taong bayan, wala na. Pataas na ng pataas. Sukdulan na sana hindi sumabog yung galit ng taong bayan na matulad tayo ng Nepal at Indonesia. So, September 21, malapit na, ilang days to go, 2 days to go. So, panawagan, peaceful rally lang. Magsalita lang, ibuhos ang galit. Yun naman ang sabi ng presidente. Kung hindi ako presidente, sasama din ako sa inyong rally. What
kind of statement is that? Hindi ko maintindihan. Para lang maapis yung galit ng taong bayan siguro. Sasama siya sa rally. Siya ang dahilan ng lahat ng ito dahil kung maayos pa ang pamamalakad niya, hindi nagkaganito. Bakit nagkaganito? Sabi niya, tanong niya, bakit tayo nagkaganito? Hindi niya alam. Dahil po sa kanya. Dahil masyado siyang mabait, walang kamuang-muang, naniniwala lang na maganda ang flood control projects, kaya pinagmayabang niya sa kanyang SONA. Ngayon, na-realize niya na niluloko lang pala siya. Anyway, better late than never. May magagawa pa siya within these last 3 years. Ako naniniwala. Basta lang, totohanan. Ngayon, nag-resign si Speaker Romualdez. Ito na, new start sana nila. Kailang, to me, it's a missed opportunity. Tinanggal mo na nga lang, nag-resign na yung speaker, sana ang inilagay yung mas credible. Sino ang mas credible para sa akin? Congressman Toby Chanco o kaya si Congressman Albi Benitez. Ito ang ipinalit na I'm sorry, wala akong masyadong tiwala. Parang same mukha. Same, nagpalit mukha lang. Yan ang tingin ko. Sabi nga ni Congressman Marcolita, cosmetics. Hindi talaga sa tunay na reform, kundi to save face dahil takot sila sa galit ng taong bayan. Rally ngayong September 21. Umalis ka muna dyan para humupa ang galit ng taong bayan. But I don't think so. Habang nakikita ng taong bayan na nandyan pa rin yung korupsyon, walang nakukulong, lalo na mga politicians, huwag po tayong tumutok lang sa contractors. Least guilty ang mga contractors. Napipilita ako, naniniwala ko na kung matino lang ang sistema, hindi sila magbibigay ng kickbacks. Ang sistema bulok, walang magawa yung mga contractors kundi magbigay. So, good luck, Congressman Barsaga, sa laban mo. David and Goliath, nanalo ka na, round 1. Naalis na si Martin Romualdez. So, ito naman, presidente, gusto mong maalis. So, it's a round 2 battle. Sabi mo nga, siguradong mananalo ang taong bayan sa labanang ito dahil nasa panig ninyo ang katotohanan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. So karon human sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harveston karong adlaw. So salamat gyud kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kayo sa Ginoo nga nakarbis namin ani Saging lakatan. saging lakatan. So, karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging mga awas na gid sa among kasyon. Salamat kayo. Sige sir, sipi adayon. Nakura sa akin. Wala sa Awang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo.
sa among saging lakatan. So, mo pod ni ang iyan ni unang tanom ni Manoy Iki nga lakatan nga namunga na pod oh. So iyang giputo. So, siyam ni iya ka sipi. So mo pod ni ang saging ni Manoy Boy nga 7 ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So salamat kay sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.